Isang gabi ay bigla na lamang daw itong nagising na parang may bumubulong sa kanyang tenga na hindi mawari. Na hanggang sa pagpasok nito sa may pabrika upang magtrabaho ay hindi siya mapakali at makakilos ng maayos. Dahil walang tigil itong nakakarinig ng mga kung ano-anong bagay na pumapasok sa kanyang isipan. Mga makapanindig balahibong boses, mga utos, pero mas nangilabot ito nang bigla siyang tapikin ng kanyang katrabaho at napapasigaw ng napakalakas habang itinuturo nito ang gumagapang sa may katawan nito na isang Sir Narrator, ako nga po pala si Emerson Jokno, tubong Cotabato, nasa hustong gulang. Nais ko sanang ikwento ang karanasan ng aking tiyuhin na si Chopilo. Byudo na ito at hindi sila pinalad magkaanak. Naika ng ilan, marahil isa sa mga dahilan ay ang aking ibabahaging kwento. Makisig at artistahin ang dating daw ni Chopilo na makahawig sa napakagwapong leading man sa napakagwapong artista na si Albert Martinez, na may tindig na mala Fernando po. Kung kaya sa sulsol ng mga kaibigan nito ay napakaraming nirereto sa kanyang mga kababaihan, na lahat ng naging karelasyon ay nauuwi lamang daw sa iyakan, na kahit saan man daw ito magpunta ay hindi ito nawawalan ng nobya. Kaya hindi maiwasang mapailing ng kanyang ama na ikapan nito ay iwasan ang paglalaro sa may damdamin ng mga babae, dahil papaano na lamang kung mangyari ang kanyang pang-aargabyado sa babaeng kapatid o sa kanyang magiging anak, na hindi biro ang pagsisisi sa huli kung may mas malubha pang mangyayari. At katulad ng mga taong walang pake, binaliwala lamang ito at mas lalo siyang nawili. Subalit, tila ang pag-aalala ng kanyang ama ay hindi nagkamali. Isang araw, umuwi itong matamis na nakangiti, hawak ang malambot na kamay ng isang babaeng may mapupulang labi, kasing kulay ng makopa, na ang katawan ay tila tulay ng langit sa kurbada. Ang buhok nitong itim na itim ay pinaparesa ng mukhang kawangis ng birhen na may mga matang mapupungay na kung magtatagal ka sa pagtingin ay tiyak ang pagkalunod sa mga biloy ng pisngi nito na napakalalim. Talagang pambihira sa kagandahan, na dito ay nangako na ito na magtitino, na kahit anong kantsaw ng mga kaibigan ay iwinawak sila nito, dahil ika niya, ito na ang babaeng ihaharap niya doon sa may altar at pagsasalinan ng kanyang apelido. Subalit, ang bawat abot langit na ligaya ay ating asahan ang pagbugso ng mapabuksang sakuna, na kung si Chopilo ay kusang nagbago, ay hindi ang kabiyak nito, dahil sa labis nitong kagandahan, ang lahat ay makahalina. Mga ginoong may kapangyarihan, mataas na posisyon, katungkulan, malaking ari-arian, lupain at yaman, na tila kasama nitong napukaw, pati na ang karma.
Iniwan ito ng kanyang kasintahan. Walang nagawa ang kanyang pagluha at pagmamakaawa, na ang dating makisig at mapagmataas, ngayon ay nagmamakaawa upang bumalik ang pag-ibig na kusang lumikas. Wala na. Gumuho na ang lahat sa kanya. Ang masasayang pangarap, pati na ang planong kasalan, ay tila hinawi ng masungit na alon ng karagatan. Dito naunawaan ni Chopilo ang salita ng ama. Datapwat huli na ay hindi ito nawalan ng pag-asa. Nagpatuloy ito sa buhay. Ibinangon ang kanyang sarili. Pilit nagbago at natuto sa malaking pagkakamali. At tulad ng ika nga sa salita ng Biblia, humingi ka at ika'y pagbibigyan. Humanap ka at ika'y makakatagpo. Kumatok at ikaw ay pagbubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Dahil nagbunga ang pagbabago ni Chopilo, muli may dumating sa kanyang buhay na nagbigay kulay. Hindi na niya ito pinakawalan pa. Hindi na ito naghangad pa ng sobra at mayroon sa iba. Ibinuhos ang pag-ibig at sila ay masayang ikinasal, saka nagsama ng matiwasay. Ngunit, hindi ito nakaligtas sa taong kanyang noon ay pinatay. Isang pusong kanyang sinugatan, pagkataong niyurakan, isang buhay na nasira dahil sa kanyang kagagawan. Dahil hindi lahat ng tao ay kayang magpatawad. Hindi lahat ay tulad ng iba na madaling nakakabangon. Hindi tulad ng iba na marunong lumangoy matapos lunurin ng pinagkatiwala ang pag-ibig na sumira sa buong buhay na itinaguyod ng sariling pundasyon. At hindi ito makapapayag na maging masaya ang lalaking sa kanya ay sumira. Kung kaya, isang umaga, papasok ito ng trabaho. Aligaga si Chopilo, maliksing umiiwas sa may dagsa ng trapiko. Nang biglang, may nabangga ito. At sa labis na pagmamadali, ay walang lingon, itinaas lamang ang kanyang kamay. Wari humihingi ng dispensa at nagwika pa ng pasensya na, at siya ay talagang nagmamadali lamang. Lumipas ang buong maghapon. Payak lamang ang lahat. Naubos ang oras at lakas nito, pero nananabik itong umuwi upang maghanda para sa kanilang lakad ng mag-asawa bukas. At pagsapit ng gabi, nang sila ay tahimik nang nagpapahinga, nagising ito. Napabalikwas para magtanong kung ano ba ang sinasabi ng kanyang asawa. Pero nagtatakang nagmulat ang kanyang esposa. Ika nito, ano ba ang kanyang sinasabi? Samantalang napakalalim na ng kanyang pagtulog. Napakamot na lamang ito dahil halos tulog manok daw ito mula kanina pa, at hindi matuloy ang pamamahinga dahil sa mga naririnig na mga boses sa kanyang tenga. Napapangiwi, napapapikit habang sinusundot ni Chopilo ang tenga sa pag-asang ang mga kakaibang naririnig ay mawawala. Kinabukasan, hindi ito makabangon dahil sa panghihina at pananakit ng ulo. Naika pa ng kanyang asawa ay ikansela na muna ang kanilang nakatakdang lakad at mukhang kailangan niya yata ng mahabang pamamahinga. Hindi naman tumutol ang kanyang asawa at hinayaan na lamang siya. Pagkarating ng Lunes,
Maaga itong pumasok sa kanyang trabaho. Sa kabila ng kakulangan ng pagtulog, walang tigil pa rin itong kamot ng kamot. Pasundot-sundot sa kanyang tenga, pati na sa buong katawan. Nawari hindi ito mapakali at nakakaramdam ng maalinsangan. Habang abala itong nagtatrabaho sa may pabrika, hindi ito makapagtrabaho ng maayos. Pero pinipilit na lamang na hindi pansinin ang mga nararamdaman para sa kanyang mga gawain ay makatapos na. Subalit, dahil walang tigil itong nakakarinig ng mga kung ano-anong bagay na pumapasok sa kanyang isipan. Mga makapanindig balahibong boses, mga utos, mga tinig na hindi niya na lubos maunawaan. Pero nangilabot ito nang bigla siyang tapikin ng katrabaho at napapasigaw ng napakalakas habang itinuturo ang gumagapang sa may katawan nito. Ang isang alupihan. May nakakapit at marahang gumagapang na alupihan doon sa kanyang balikat na hindi nito namamalayan. Napakislot pa ito sa pagkakagulat at pinagpag ang katawan. Mabilis nila itong inapakan at pinatay. Pero maya-maya lamang, muli ay may nalaglag sa kung saan na isang alupihan. Kaya napatingala na ang binata na sa kanyang buong pag-aakala na baka sa may itaas lamang ito nang gagaling. Pero mas nangilabot ang katrabaho nito nang malaman kung saan ba talaga nagmumula ang nakakapanindig balahibong insekto, at walang iba kundi sa may tenga ni Chopilo. Nagkagulo sila sa kanilang pwesto at napansin ito ng kanilang amo. Dahil hindi sapat ang kanilang kwento para paniwalaan, ay binaliwala ito at inutusang ituloy na ang kanilang pagtatrabaho. At ika daw, bukas na bukas din ay ipapalinis ang pabrika ng pestisidyo. Pagka-uwi ay hindi pa rin ito makapaniwala. Ngunit sa kabila nito ay bahagya siya nakaramdam ng kaluwagan dahil bigla nawala ang tila bumubulong sa kanyang tenga. Wala na. At dahil ito'y naginhawaan, binaliwala na lamang ang lahat ng nangyari. Hating gabi. Tahimik at magkayakap na natutulog ang mag-asawa. Nang magising ang misis ni Chopilo dahil bigla itong napakislot nang makaramdam ng may kung anong gumagapang sa kanyang katawan, at nanlaki ang mga mata nito ng kanyang maaninagan ang isang malaking alupihan. Halos mapatid ang litid nito sa kakasigaw sa labis na takot dahil ito pala ang kanina pang pagapang-gapang sa kanilang higaan. Napabalikwas na ito. Mabilis na pinatay ito ni Chopilo. At ika daw ay baka kailangan lamang nilang magdinis muli ng kwarto kaya may namamahay na insekto. Pero labis ipinagtataka ng asawa ni Chopilo dahil kalilinis lamang nila noong nakaraang araw, kaya napaka-imposible ng sinasabi nito. Ngunit natigilan ang kanyang asawa. Nangingilabot
sapagkat nang may makita itong kung anong bagay na gumagalaw sa may balikat ng kanyang asawa, isang alupihan. At nakita niya kung saan ito mismo nagmumula, kundi sa may tenga ng kanyang asawa. Dito ay nagsusumigaw na si Chopilo. Natataranta, hindi na malaman kung ano ang kanyang gagawin. Kung kaya, humingi sila ng tulong sa mga kapitbahay. At dito ay kanilang napag-alaman na hindi ito problemang basta-basta lamang. Dahil ayon sa kalaman ng kanilang kapitbahay, malamang ito ay kaso ng pambabarang. Na dito na niya naisip ang dahilan ng madalas na pananakit ng kanyang ulo, pagkahilo, at ang makaraang tila na pumupulong sa kanyang tenga. Ikapan ng kanyang kapitbahay ay huwag itong mag-alala dahil may kilala itong mahusay na albularyo na tiyak ito'y makatutulong sa kanila. Ngunit, hindi ito naging madali dahil natagalan ang pagbiyahe ng ipinatawag na albularyo na magmumula pa sa may malayong lugar. Kung kaya ay kailangan nila munang magtiis at mag-obserba na baka sakali lamang mali ang kanilang paghihinala. Isang gabi, hindi na ito mapakali dahil ang dating mga pagbulong sa kanyang tenga ngayon ay nagiging mas malinaw. At naririnig niya ang mga katagang, "Hayop ka! Hayop ka!" Na inaakala pa nga ng kanyang asawa ay nasisiraan na ito ng ulo. Dahil tila galit na galit itong nakikipagsagutan sa kung anuman o sino mang boses na kanyang naririnig sa kanyang isipan. Chopilo! Chopilo! Ha? Sino ka? Sino ka ba? Sino ka? Hindi mo ba ako naaalala? Ha? Ano? Malamang. Hindi. Tatanungin ba kita kung kilala o naaalala kita? Siyempre, hindi. Magbabayad ka. Magbabayad? Saan? Saan? Diyos mio, sa dami ng mga bayarin, dadagdag ka pa. Pag-ibig, PhilHealth, SSS, kuryente at tubig. Nakiki-wifi na nga lang kami para menos. Tapos ngayon sasabihin mo, may babayaran pa ako sa'yo? Sira ulong to. Magbabayad ka sa kawalang hiyaan mo. Wow, makapanghusga ka naman agad sa walang hiya. Aba, baka isampal ko sa'yo yung mataas sa grado ko sa may subject na GMRC namin. Baka mapahiya ka. Makapal lang mukha ako, pero hindi ako walang hiya. Malapit na. Malapit na. Mamamatay ka na. Ha? Mamamatay. Paano ka mo? Paano ka mo? Teka nga. Ang gulo mo eh. Sabi mo malapit na. Tapos ngayon, mamamatay ka na. Ayusin mo nga. Mga kailan ba yan? Lintik ka. Basta, mamamatay ka ng hayop ka. Mamamatay ka na. Alintik ka rin. Ewan ko sa'yo. Ewan. Umalis ka sa isipan ko. Umalis ka. Nawala nang nagawa pa ang esposa nito, kundi pagmasdan ang dumuluha nitong asawa dahil tila sa sariling katinuan, ito ay nawawala.
Isang hapon, dumating na ang inaasahang albularyo. Kaya tanong nito agad ay kung may nakasamaan ba ito ng loob sa kanilang trabaho o di naman kaya ay kung siya ba ay may nakaalitan. Pero wala naman daw siyang naaalala. Wala itong matandaan na wala nang inaksayang oras ang albularyo. Nagsagawa na ito ng kanyang ritual at seremonyas ng pagsasantiguar. Dito ay kanyang napag-alaman na ang lalaking si Chopilo ay may nasaktang tao. Isang tao na hindi marunong ipagsawalang bahala ang mga taong walang pakialam sa may damdamin ng kanyang kapwa. At ito ang nakaraan na pag-ibig, ang buhay na kanyang sinira. Isang babae na kanyang inabandona ng basta-basta, na ngayon ay naghihiganti ang magulang nito. Nasa lamang niya naalala ng isang umaga bago ito pumasok sa kanyang trabaho. May nakasulubong itong isang matanda na naglalako ng kakanin na hindi sinasadyang nabangga, at ito ang ina ng sinira niyang buhay na dalaga. At ika ng albularyo, magpasalamat ito dahil mabuti ay maaagapan pa ang ginagawang pambabarang, sapagkat kung ito man ay umabot sa ikatlong Biyernes ay tiyak silang mahihirapan na magamot ang dinaranas na kakaiba nitong karamdaman. Dito ay nagsagawa na ang albularyo ng kanyang kakatuwang seremonyas upang makipagkonekta sa may sala o may gawa ng pambabarang. Inilabas nito ang kanyang dalang garapon. Isang garapon na naglalaman ng mga munting salagubang, mga insekto. Saka dumakot ito sa loob ng garapon. Binulungan ang mga nakuwang insekto sa kanyang palad at ilang sandali lamang ito ay kanyang pinalipad. At ika ng albularyo ay kailangan nilang maghintay sa pagbabalik ng ipadadalang insekto nang gumawa sa kanya nito, na hindi nga ito nagkamali dahil may biglang pumasok na mga ipis bukid sa kanilang tahanan. Napakarami. Dinampot ito ng albularyo, inilapit sa kanyang tenga at naririnig niya ang tinig ng may sala. Hello? Hello? Ha? Hello? 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 Naririnig mo ba ako? Hello? 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 Naririnig mo ako? Oo. Naririnig mo ba ako? Pero, Hello? medyo malabo eh. Medyo malabo. Hello? Naririnig mo ako? Teka. Subukan mo kayang lumabas. Ay, ganun ba? Teka labang. Sandali. Subukan kong lumapit sa may bintana. Medyo nahihirapan sa signal eh. Yung pinadala mong insekto. Nakadata ka ba? O naka-wifi? Ang hina eh. Ayan, sandali. Hello? Ayan. Hello? Ayan. Ayan. Oo. Ayos na ba? Oo. Medyo malinaw na nga. Okay na? Okay na. Hello? Dito ay hindi na iwasang pagtawanan ni Chopilo ang matandang albularyo. Dahil sa pagbulong-bulong nito at pagsasalitang mag-isa, na labis ikinagalit ng matanda na kaya daw ito marahil nakakatanggap ng kakaibang karamdaman ay dahil sa kanyang di magandang ugali. Ilang sandali na nahimik sa isang sulok ang albularyo, maririnig ang malumanay nitong pag-uusal ng mga orasyon. At ilang sandali lamang, nagbalik at dumapo sa may balikat ng matandang albularyo ang mga pinalipad na salagubang na tila bumubulong. Matapos nito
ay napalingon sa nahihirapang lalaki na si Chopilo. Na ika ng albularyo ay natanggap na ng may gawa ang kanyang mensahe at ipagpasalamat daw nito dahil kumpara sa kanya, marunong pa rin itong maawa at itinuturing niya na lamang itong isang babala ang naganap sa kanyang pambabarang. Isang aral sa kanyang buhay na huwag kalilimutan na sa ating kapwa ay palaging ipamalas ay kabutihan dahil ito lamang ang ating yaman na siyang may pagmamalaki mismo ng ating maiiwan kung sakali man tayo ay humantong na sa may pahina ng kamatayan. Sir Narrator, ang ilang bahagi ng mga kwentong inyong natunghayan ay nagmula pa mismo sa dating bisor ng aking Tito Chopilo. Noong bumisita daw ito dahil sa matagal nitong hindi pagpasok sa trabaho, na kahit siya daw mismo ay talagang kinilabutan. Kaya daw, hindi niya makalilimutan ang aking Chopilo na naging mabuting empleyado naman daw hanggang sa ito ay magretiro. Mga kaibigan, madami pong kababalaghan sa ating buhay na hindi basta lamang kayang maipaliwanag kahit na mismo ng siyensya. Mga hiwagang namamalas ng karamihan. Mga kwentong may kanya-kanyang dulot ng katatakutan. Ngunit, ang mas importante, nasa kabilang dako ng mga kahindik-hindik na istorya ay may gintong aral na ating kapupulutan. Yun lamang po. Hanggang dito na lamang at nais ko po magpasalamat sa ating mabuting kaibigang tahimik na tagapakinig na si Gideong Emerson Jokno. Lubos na pasasalamat sa pagtitiwala po ng inyong kwento para ating magulo. Mabuhay ka, Boss Emerson. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Mga kaibigan, kung inyo pong nagustuhan ang ating kwentong ginugulo-gulo-gulo-gulo-gulo ay wag po mahihiyang pindutin ang like at mag-subscribe para maging updated sa biglaang pagsusulputan ng ating mga kwentong tila kabote at napakalaking tulong din po sa tulad kong maliit na channel ang inyo pong pag-iiwan ng positibong mensahe para mas makapagpatuloy pa po tayo sa ating nasimulang kwentuhan. And this is your one and only Kulas, your dose of Tagalog horror good vibes na nagsasabing, stay safe and fresh everyone and always stay awesome. Peace out! Sir, medyo mahaba-haba yung napagkwentuhan po natin matanong ko lamang ho, tanggap na ho ba ako? Ha? Tanggap? Tanggap? Anong tanggap? Ha? Dito po, dito. Tanggap na po ba ako sa trabaho ko? Kala ko naman kung ano na. Sa trabaho ba ka mo? Akala ko ba kwentuhan lang to? Ha? Aba, bawi ka na lang sa may susunod na kwento.